Hello guys, magandang hapon sa lahat. Bali ang pag-uusapan natin ngayon kung ano yung maling diskarte ko na ginawa ko sa sa sitaw. Nagsimula kasi ako nung April 19, kaya pinag-aaralan ko pa yung process ng operation sa platform na to, kung ano yung magiging magandang diskarte. Kung mapapansin nyo dito, sa dashboard ko, ayan. Bali ang naging puhunan ko dito 99,200 pesos po. And then sa 99,200 pesos, ang naging total profit ko sa puhunan ko 6,942. And then ngayon wala na akong pang-abono kasi inubos ko lahat ng pera ko. Kung mapapansin niyo dito, bumaba yung processing rate ko, 16.67%. Pero okay lang 'yan kasi kakasimula pa naman ng buwan na mahahabol ko pa 'yan kasi based on my computation, babalik yung pera ko sa May 7 pa. Babalik sa wallet ko para maabunuhan ko tong pending orders na to. Ang magandang diskarte pala pag meron kang puhunan halimbawa, katulad sa akin, meron kang puhunan na 100,000. Ang magandang diskarte pala dyan, 100,000, yan, divide mo siya sa 20. Bakit 20? For 20 days yan. Yung 5,000 na yan lang yung gagamitin mo daily. Kung meron kang order, halimbawa meron kang order na ito, worth 5,000 lang yung babayaran mo everyday para yung puhunan mo hindi maubos agad. Ginawa ko kasi dati nung nagsimula ako nung last month, April 19, merong isang araw, una nag-recharge ako ng 30,000. And then, yung 30,000 ko, wala pang isang araw, naubos na agad yun. Hindi pa umabot ng gabi yun, Nag-recharge ako mga bandang alas 10 ng umaga, and then, wala pang gabi, ubos na yung buhunan ko, yung 30,000, and nag-recharge na naman ako ulit. Basta ang pinakamalaking kita ko sa, yung 30,000, as in, ubos talaga, grabe, dagsa talaga yung order. Kaya ngayon, parang naghahabol na ako, kasi meron akong pending orders, pero hindi ko mabunuhan. Ang kailangan ko dito, check natin kung magkano kailangan dito sa 40 orders na to. Ayan, kailangan ko ng 11,465. Ayun, naantayin ko pa na babalik yung pera ko dito sa wallet para maabunuhan ko yan. Sa ngayon, meron akong freezing money na 106,000. Yan, kasama na yung profit dyan. Capital ko and then profit, kasama na. Pag bumalik yan, hahabulin ko na lang. Pero kayo guys, mas maganda talaga na i-divide mo talaga kung magkano yung puhunan mo. Kung meron kang puhunan na 20,000, and then i-divide mo siya sa 20 days, 1,000 per day lang dapat yung gagastusin mo. Mahahabol mo pa yan kasi based on sa ibang mga YouTuber na pinanood ko, ganun yung diskarte nila. Makakapasa ka pa rin sa processing rate. Pero sa akin guys, nung nagsimula kasi ako, ang isa din sa mali na diskarte ko na ginawa doon, yung product na nilagay ko sa store ko, umabot ng 22 yun, kaya dagsa talaga yung order. Ngayon nagbawas na ako ng product, 10 product na lang yung nilagay ko sa store ko. Pero lahat ng product na to 7%, hindi pa ako nag-try ng 8% kasi sa 7% kasi isang beses mo lang pwedeng ipasa yung evaluation. Either papasa ka sa 15 or sa katapusan yan. Pag pumasa ka niyan, walang penalty na matatanggap. Unlike sa 8% to 12%, kailangan mong ipasa lahat ng evaluation, yung dalawang evaluation every month. Ano pa ba? Sa ngayon yun lamang po yung update ko. Update ko na lang, magpo-post na lang ako ng bagong update. Pag bumalik na yung puhunan ko dito sa wallet ko. Yun lamang, mga gandang hapon at maraming salamat.